Panibagong sama ng panahon ang namataan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility at para alamin kung posibleng maging bagyo ito, makakasama natin si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Magandang gabi sa iyo, Amor. Magandang gabi, Sir George. Magandang gabi, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa ngayon, wala pa namang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy naman sa pag-iral ang Northeast Monsoon o yung hanging amihan at makakaapekto yan partikular na dito sa Luzon hanggang dito po yan sa Visayas. Pero hindi lang po yan, medyo nahagip na rin po ngayon itong Mindanao. Kaya naman para po sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras, inaasahan po ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan at may hinang pag-ulan dito po yan sa Eastern Visayas, ganoon din po sa buong Mindanao. Dito naman sa atin sa buong Luzon, pati na rin po sa natitirang bahagi ng Visayas. Magkakaroon po tayo ng bahagyang hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulo at may hinang pag-ulan lamang. Sa ngayon po, maituturing ng balita dahil generally fair weather naman po ang inaasahan sa malaking bahagi po yan ng ating bansa. Pero sa ngayon nga po patuloy rin ang pagbabantay natin sa isang low pressure area dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Mr. Henel Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa, posible po na pumasok ito sa darating na Miyerkules o kaya naman po ay sa darating na Huwebes. Sa ngayon po wala pa naman itong direktang epekto dito sa anumang bahagi ng ating landmass. Pero once na ito ay makapasok, maaaring una itong maramdaman dyan sa Visayas at sa may Mindanao dahil nga po pakanlunan o pa-westward po ang galaw nito sa ngayon. Samantala, nakataas pa rin po ang gale warning dyan po yan sa eastern seaboard ng Visayas at hanggang dito rin po yan sa may eastern seaboard ng Mindanao. Ayon kay Mr. Henel Kitlong, kaya po concentrated ngayon ang malalaking alon at malalakas na hangin dito sa bahaging ito ay dahil nga po gumalaw yung isang high pressure area sa itaas, kaya naman po dito yung galaw o yung talaga po nga surge ng Northeast Monsoon na siyang dahilan rin po ng pagtaas sa mga alon sa mga baybaying nabanggit. Sa merong mga maliit sakyang pandagat, hindi pa rin po ligtas ang pamamalaot sa mga baybaying ito na aking nabanggit. Katulad po dito nga sa may Samar and Leyte provinces, ganoon din po dito sa eastern seaboard ng Mindanao. Samantala kung kahapon ay naitala natin ang 16.9 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Alam nyo ba na mas mababa pa ang naitala kaninang umaga? Mas bumaba pa ang temperatura sa Metro Manila kaninang madaling araw. Kaya naman eto po at i-check na natin ang pinakamababang temperatura ngayong araw ng linggo. Sa Baguio City nangunguna pa rin po 9.4 degrees Celsius. Sa Malaybalay Bukid na naman naitala po ang 13.6 degrees Celsius. Dito naman sa May Tuguegarao City naitala po ang 13.9 degrees Celsius. At dyan naman sa Cabanatuan, Nueva Ecija at ganoon din sa atin, dito po sa Science Garden, Quezon City. So kasama po ang Metro Manila, umabot po ng 15.8 degrees Celsius. And so far, dito po sa atin sa Metro Manila, ito na po ang pinakamababang temperatura. So yan po yung pinakamalamig na panahong naramdaman natin. So far po lang po yan na ngayong taong 2014. Dito naman po sa may Clark, Pampanga, umabot po yan ng 16.5 degrees Celsius. Ayon kay Mr. Henel Kitlong, inaasahan po na magtatagal pa ang malamig na panahon, dulot nga po ng hanging amihan hanggang second week or third week ng February. Kaya naman in na in pa rin ang pagsusuot ng jacket at swak pa rin sa fashion ang inyong mga scarf. At syempre, tipid-tipid rin muna sa kuryente dahil hindi na po kailangan mag-aircon o kaya naman ay ventilador dahil napakalamig na nga po ng ating panahon, lalong-lalo na ngayong gabi at saka mamaya po yang madaling araw. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express. Abangan niyo po ang susunod naming update mamayang alas 8 ng gabi. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi, balik sa iyo, Sir George. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.